Hoy, Mina. Kunin mo nga yung sigarilyo ko sa lamesita. Ayos ah. Kapal ng mukha nito. Aabutin mo lang, nahihirapan ka pa. Hindi mapuknat yung mata mo sa kakapanood ng teledrama eh. Dali na, bilisan mo na. Aabutin mo lang eh. Abutin mo mag-isa mo. Kita mong nagliligpit ako ng mga damit ko eh. Abutin mo na lang ng paa mo. Kuya mo ko tapos ginaganyan mo ko. Abutin mo na lang kasi. Kung yung dinaldal mo dyan, inabot mo na ang sigarilyo mo, hindi sana tayo nag-uusap ng ganito. Nangaasar ka lang eh. Ako na nga, ang tamad mo talaga. Wow! Ako pa talaga ang tamad, no? Nasa harapan mo na, hindi mo pa rin makita. May tumutunog, may tumatawag yata. Hindi naman tumutunog ang cellphone ko. Baka cellphone mo yun. Abutin mo nga. Putek namang lalaki to. Kuya, wala ka bang kamay ha? Bakit ba kayong mga panganay? Panay utos sa mga kapatid? Sundin mo na lang kasi ako. Ang dami mo pa kasing arte. Kung ahas yung cellphone mo, natuklaw ka na. Hanip ka. Nasaan ba kasi yung cellphone ko? Di ko alam. Mukha ba akong tagatago ng mga gamit mo? Kung nabubuhay lang si mama at papa, patay ka talaga. Wala na sila, kaya wala ka ng kakampi. Ay nako, ewan ko ba? Bakit nagtsatsaga akong kasama ka? Mag-asawa ka na kasi para lumayas ka na rito sa bahay. Ikaw ang lumayas dito. Panganay ang nagmamana ng bahay. Oy hindi, bunso dapat. Kasi dapat sa ganyang edad, may sarili ka ng bahay at lupa. Yung lupa mo nasa paso pa lang eh. Ang daldal mo. Huwag ka maingay, tumatawag si tita. Hinaan mo nga yung TV. Pati ba naman paghina ng TV, ako pa? Kaya naman maagang namatay si mama eh. Dahil pala utos kayo ni papa. Hinaan mo na lang, pwede. Dami mong satsat. Hinaan mo mag-isa mo. Pupunta na ako sa kwarto ko. Itong mga tinupikong damit mo, bahala ka na dyan ah. Hello? Lolo? Napatawag kayo? Sandali lang po ah. Dalin mo na yan sa kwarto ko. Ano ka ba naman? Lance, tumawag ako sa'yo dahil... Nek mo, dalhin mo mag-isa. Anak ng teteng talaga tong si Mina tanda. Hoy! Ay, sorry po lolo. Nandiyan ka pa pala. Pasensya na po. Opo, lagi naman kami nag-aaway ni Mina eh. Hindi naman maganda pero ang arte-arte kasi niya. May bago ba ron? Para naman talaga kayong aso't pusa. Siya nga pala, tumawag ako kasi... Narinig ko yun. Sandali lang po lolo ha. Ano kung narinig mo? Pakialam ko sa'yo, Mina tanda. Mukha kang gurang na ipis. He, Ay naku mga bata ito. Bisa na lamang akong tumawag, puro pa kayo ganyan. Ano nga po pala yun, Lolo? Bakit po kayo napatawag? Kumusta na nga po pala kayo dyan sa probinsya? Maganda na ba ang ani ng mga pananim natin dyan? Kaya ako tumawag dahil kailangan nyo rito umuwi sa probinsya. Ikakasal na kasi si Ella. Ano po? Kako si Ella, ikakasal na. Si Ate Ella? Ikakasal na? Ha? Yung pinsan po naming tumatakbo sa taniman na walang salawal? Oo, yung umiiyak kasi palagi sa hinahabol ng kalabaw. uy, ano raw sabi ni Lolo? Sinong ikakasal? Umalis ka nga muna dyan. Hindi pa kami tapos mag-usap ni Lolo. Bumalik ka na doon sa kwarto mo. Sino raw ang ikakasal? Bakit daw ikakasal? Anong masamang elemento ang sumapi sa kanya? Umalis ka nga sa harap ko. Magluto ka na lang na makakain natin. Hindi yung panay-epal ka sa pakikipag-usap ko. Lolo, si Mina, hindi na naman po sumusunod sa akin. Ang damot mo. Hindi ako magluluto. Manigas ka dyan. Buisit ka talaga. Pasensya na po, Lolo. Ang gulo kasi ni Mina eh. Ano nga ho yun? Basta umuwi kayong dalawa rito. Ay, titignan ko po ang schedule ko. Baka kasi hindi po ako payagan ng amo ko eh. Sus! Wala ka namang trabaho eh. Paano hindi ka papayagan? Ako lang kaya nagtatrabaho sa ating dalawa. Epal ka talaga, buisit talaga to. Wala ka naman palang trabaho, puro ka palusot. Pumunta kayo rito. Minsan lamang ako humingi ng pabor ha. Pagbigyan nyo na. Importanteng okasyon ito para sa pisa ninyo. Sige po, Lolo. Pupunta po kami. Tatawag na lang ako kapag nasa biyahe na po kami. Sige, ibababa ko na tong tawag. Babelo, I miss you po. Miss you too, apo. Nakakakilabot kayo. Ibababa ko na po, Lolo. Bye! Ay,
Ikaw, epal ka talaga. Ako na naman. Dahil sa'yo, hindi na tayo makatanggi. Uuwi tuloy tayo ng probinsya. Ayaw mo ba nun? Makakapag-relax ka? Hindi ako pwedeng umuwi. Wala namang TV dun eh. Paano ako manonood ng basketball? Puro ka TV. Puro na lang TV. Ay, nako. Pero, bakit kaya magpapakasal si Ate Ella? Malamang meron na siyang nobyo. Kailangan kong pumunta para malaman ko kung bakit. Hindi ako naniniwalang bigla na lang siyang magpapakasal. Tapos hindi pa sinabi sa akin. Matalik kaming magpinsan ah. Hindi ba kataka-taka? Ang alam ko, pihikan si Ate Ella pagdating sa mga lalaki. Hindi ko alam at wala akong pakialam. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang umuwi sa kanilang probinsya upang umattend sa nalalapit na kasal ng kanilang pinsana. Habang nasa biyahe, sinasamantala ni Mina ang paghanga sa tanawin papunta sa kanilang lugar. Pagkarating nila roon ay sinalubong kaagad sila ng kanilang lolo at mga kamag-anak. Pero hindi nakita ni Mina ang pinsang si Ella. Kaya sinadya nila itong puntahan sa kanilang bahay. Noong unay ayaw pang magpakita ni Ella nang sabihing may bisita siya. Pero bigla siyang lumabas ng bahay dahil nang marinig niyang sina Lance at Mina ang tinutukoy na bisita. Mina, Lance, kumusta na kayo? Ikaw ang kumusta na, ate? Balita ko, ikakasal ka na. Kaya pinapunta kami ni Lolo rito eh. Oo nga eh. Aba bakit naman parang malungkot ang soon-to-be bride? Pasok muna kayo sa loob. Baka may makarinig sa atin kapag dito tayo sa labas nagkwentuhan. Sige, tara na. Wow, lumaki ang bahay niyo ah. Aba, may TV na kayo. Ang saya naman. Ayos, makakanood na ako ng basketball. May TV kami pero wala naman signal. Ano? Bakit pa kayo bumili ng TV? Hindi naman pala magagamit yan. Bigay kasi yan ng lalaking pakakasalan ko eh. Upo muna kayo. Sabihin mo nga sa amin, Ate Ella, desidido ka na ba sa pasya mo? Bakit naman biglaan? At saka, hindi ka nga nagkikwento ng tungkol sa kasintahan mo. Tapos, biglang ikakasal ka na. Tsaka bakit kanya binigyan ng TV kung alam niyang wala naman palang signal dito? Kuya, pwede ba manahimik ka nga? Seryoso kami rito oh. Seryoso naman ako ah. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Simulan mo dun sa TV. Bakit walang signal? Kuya naman! Sorry. Sige, magkwento ka na. Makikinig kami. Alam ko namang kilala niyo ako bilang pihikang babae, di ba? Ni hindi nga ako naniniwala sa pag-ibig eh. Tama. Kahit na maraming humahanga sa kagandahan mo at maraming naliligaw sa'yo, lahat yun hindi mo ini-entertain. Alam na alam ko yun. Sa akin nga umiiyak ang mga nabasted mo nun eh. Sus, kaya kapihikan dahil lahat ng lalaki hinahanapan mo ng butas. Wala kang tiwala sa kanila. Tama ka naman. Kaya nga nung nalaman kong ikakasal ka na ate, nagmadali na talaga akong umuwi para personal kang kausapin at malaman ang totoo. Yan bang lalaki mahal mo talaga? Naisip ko nga, baka naman pinilit ka lang. Pinikot, ganun. Ganun na nga. Ano? Ipinagkasundo ako ng mga kamag-anak natin dahil sa lupa. Lupa? Seryoso ba yan? Magpapakasal ka dahil lang sa lupa? Anong klaseng lupa ba yan? Nasa paso o nasa... Kuya! Joke lang. Joke nga lang eh. Sama agad makatingin. Napakaseryoso kasi ng usapang ganyan eh. Hindi ito ang tamang oras para mag-joke ka ha? Pangit ng mga birada mo. Tsaka dapat lang na seryoso ang usapan. Kasi kasal to, kuya. Kasal. Naiintindihan mo ba yon ha? Bahala na kayong mag-usap dyan. Hindi ba alam niyo naman na nakikisaka lang ang mga kamag-anak natin? Yung anak ng may-ari ng lupa na sinasaka natin, siya ang mapapangasawa ko. Ano? Seryoso ka ba talaga ate? Yung lalaki na yun, ang sama kaya ng ugali nun tapos mayabang pa. Akala mo naman pogi, hipon lang din naman. Anong hipon? Tapon ulo. Napagkasunduan ng dalawang angkan na kapag nakasal kami,
Kalahati ng lupain na yun ipapamana sa amin na mapapangasawa ko. Dahil doon magkakaroon na ako ng kahati at karapatan para malaya na makapagsaka ang mga kamag-anak natin at ang susunod pang henerasyon. Teka lang, pumayag si Lolo sa kasunduan na yan? Wala siyang nagawa kasi magulang ko ang nagdesisyon eh. Ay, sus ko po. Sumakit ang ulo ko dun Dapat hindi yan matuloy. Ngayon lang ako sasang-ayon sa kapatid kong baliw pero tama siya. Hindi ka naghintay ng ilang taon para lang makapangasawa ng hayop sa dagat. Hindi ako papayag dito. Kailangang makausap natin si Lolo. Ano, pinagpalit niya ang kalayaan mo para lang sa lupa? Bah, di pwede yun. Tama, kailangan natin sila makausap. Ibalik mo na tong TV ninyong walang pakinabang. Hindi na kailangan. Pumayag na lang din ako. Ha? Bakit ka naman pumayag, te? Gusto ko na rin naman maging malaya na tayo sa pang-aalipin nila eh. At sa kakarampot na perang kinikita ng mga angkan natin sa pagsasaka. Sila lang ang kumikita at hindi kami. Kapag may sarili na tayong lupa, makakapagsaka na lahat at wala nang kahati sa kikitain. Pero, Alam kong nag-aalala kayo pero wala eh. Ganun talaga. Kailangan natin magsakripisyo. Kailangan talagang ikaw ang magsakripisyo? Napakarami nating magpipinsan. pangit kasi yung mga pinsan mo. Si Ate Ella lang maganda. Pinsan mo rin ang mga yun. Hindi Ikaw lang ang kinikilalang pinsan ng mga yun. At mabuti na lang talaga, hindi ko sila kasundo. Huwag na nga kayong magtalo. Hayaan na natin to. Basta pumunta kayo sa kasal ko, ha? Kasalan pala ang usapan. Akala ko sakalan. Ha ha ha, di nakakatawa. Walang nagawa ang magkapatid. Kahit ayaw sana nilang matuloy ang kasal para sa kaligayahan ng kanilang pinsana. Pero ito na ang nagdesisyon sa buhay niya. Ipinagpaubayan na lamang nila at ipinagdasal na sana'y maging mabuti sa kanya mapapangasawa. Kahit kilala naman nila, nagaling ito sa mayabang at gahaman na angkana. Isang gabi, hindi makatulog si Lance dahil umiinit ang pakiramdam niya. Para siyang nababalisa nang hindi niya malaman kung bakit. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib na para bang may panganib na darating. Mula pagkabatay may taglay na siyang kakaibang kakayahan na nararamdaman niya ang panganib. Kuya, iniipit mong kumot ko Gumising ka nga muna dyan. Bakit ba? Wala kang TV dito Huwag mo nang ipilit. Hanapin mo yung tsinelas ko. Putya naman Ginising mo ako para lang hanapin ang tsinelas mo. Ihahampas ko yan sa'yo. Isa yun sa dahilan. Pero may sasabihin ako, Mina. May narinig akong halinghing ng kabayo sa paligid. Parang mula sa malayo at tumatakbo siya palapit. Anong pinagsasasabi mo? Walang kabayo rito sa probinsya natin. Puro kalabaw lang. Yun nga nakapagtataka. Bakit may kabayo rito? Ano yun? Totoo nga. Naririnig ko rin. Hindi ba? Sabi ko sa'yo Sisilipin ko lang sa may bintana. Buksan mo. Dali. Silipin natin kung anong itsura ng kabayo. Imposible talagang may kabayo rito Pero sige na nga. Oh, ayan na. Nakabukas na po, kamahalan. Ay, madilim ang paligid. Ha? Ano yun? Sabi ko na sa'yo, kabayo narinig natin Kakaibang kabayo naman yan. Nagliliwanag siya habang mabilis na tumatakbo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Matatakot ba ako o mamamangha? Pero nakakatuwa ang makakita ng kakaibang hayop. Ang mahalaga, napatunayan nating kabayo nga. Pero teka, tignan mo. Kakaiba ang itsura niya kumpara sa normal na kabayo. Tumatakbo siya gamit lang ang 2 paa. Kalahating kabayo at kalahating hindi ko alam kung ano. Tignan mo, ang taas ng bahagi mukhang kabayo. Pero 2 lang ang paa na ginagamit niya pantakbo. Pero mabalahibo rin. Tapos ang ibabang katawan, parang sa butiki. At may mahaba rin bundot. Anong klaseng nilalang yan? Hindi kaya...
Hindi kaya tikbalang yan? Bakit naman parang sumaya ka? Alam mo ba ang sabi-sabi ng mga matatanda? Hindi. Ay, nako kuya. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Ang sabi ng mga matatanda, may gintong buhok daw ang mga tikbalang. O tapos? Kapag daw nakakuha ka ng hibla ng buhok, pwede kang humiling ng kahit ano at matutupad yun. Kung ganun, kapag hiniling kong maging basketball player, matutupad? Sobrang imposible naman yung gusto mo. Himala na ang kailangan mo dyan dahil unang-una, kulang ka sa height. Ang sakit mo naman magsalita. Akala mo kung sino kang matangkad. Grabe naman kasi ang gusto mong hilingin eh. Kahit sino mahihirapan. Kahit pa mga tikbalang. Bakit kasi sinabi mo pa umasa tuloy ako? Hala, paalis na siya. Kailangan ko siyang abutan. Ay, saan ka pupunta? Hahabulin ko ang tikbalang. At bakit? Sa tingin mo papayagan kitang umalis? Payagan mo man ako o hindi, aalis ako. Kailangang makakuha ko ng hibla ng buhok niya para matupad ang hiling ko. Ano namang kahilingan yan? Hihilingin kong hindi na sana matuloy ang kasal ni Ate Ella. Dalhin ko muna itong flashlight mo ah. Oy, teka sandali. Hanapin mo muna yung tsinelas ko. Bakit? Sasama ako! Ito ba? Oh, ayan. Hanapin mo ang kabiyak. Bakit mo hinagis? Buwisit talagang babae to. Hinagis niya yung tsinelas ko para hindi kaagad ako makasunod. Ay, nasa na yung kabiyak nito? Ah, ayun. Lokong Mina talaga. Mina, sandali! Huwag kang lalabas! Wala na. Lumabas na talaga. Ay, mapapakamot ka na lang talaga ng ulo. Ay, naku po. Bakit niyo ako binigyan ng ganitong kapatid, Lord? Hoy! Mina! Kainis naman si Kuya. Nakasunod ka agad siya. Nasaan na ang kabayong yun? Nandito lang yun kanini. Huli ka! Aray! Nasasakal ako. Bitiwan mo ang leg ko. Kuya naman eh. Grabe yung hawak mo sa leg ko. Para mo akong papatayin. Ikaw ang magpapakamatay. Alam mong madilim dito pero gumagala ka pa. Umuwi na tayo. Ayoko. Susundan ko ang... Ayun siya! Lagot ka sa akin ngayon. Nina, sandali, hintayin mo ako! Ay, pambihira naman babae ito, parang tikbalang din. Napakabilis tumakbo. Sana maabutan ko siya para makahiling ako. Kailangan hindi matuloy ang kasal. Hindi ako papayag na ikasal si Ate Ella sa hindi naman niya gusto. Ha? Teka, sino yun? Buisit ka! Hinihingal ako sa'yo. Ang bilis mo tumakbo. Oh, bakit ka huminto? May naglalakad sa damuhan. Palapit dun sa humintong tikbalang. Sino? Parang pamilyar sa akin ang figura. Ha? Si Ate Ella! Huwag ka sumigaw. Baka marinig ka. Si Ate Ella, papalapit dun sa tikbalang. Si Ate Ella ba talaga yan? Bakit naman siya lalapit sa tikbalang? Hindi ko alam. Nagulat nga rin ako eh. Itanong kaya natin. Napapaliw ka na ba? Kapag nalaman niyang nakasunod tayo, baka tumakbo ba silang dalawa? Eh anong gagawin natin? Siguro sundan na lang natin siya. Tama, sundan natin siya kung saan sila pupunta. May kakaiba sa kinikilos ni Ate Ella. Parang wala siya sa sarili. Parang nag-uusap sila. Sandali kuya, huminto na si Ate Ella sa paglapit. Huminto na rin muna tayo. Naririnig mo ba yung sinasabi niya? Hindi masyado eh. Sandali, huwag kang maingay. Medyo naririnig ko na. Pakinggan natin mabuti. Baka hihingi siya ng gintong buhok sa tikbalang. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay kapalit ng aking kasalanan. Ano raw? Hindi ko ganong marinig. Ang sabi niya, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Aray, kuya mo ko ah. Bakit ka nangungutos? Kutusan din kita dyan eh. Pwisit ka kasi. Lalong hindi ko naintindihan. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay kapalit ng aking kasalanan. Ano raw? Para siya nagsasalita ng orasyon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay kapalit ng aking kasalanan. Hindi pwede to.
Kailangan natin siyang pigilan. Bakit? Ano raw ba ang sabi? Ang sabi ni ate, iniaalay niya raw ang kanyang buhay kapalit ng kanyang kasalanan. Anong kasalanan daw yun? Hindi ko alam, pero dapat natin siyang pigilan. Hindi! Sasakmalin na siya ng tikbalang! Mina, huwag mo sugurin! Bumalik ka rito! Nalinti ka na. Anong ipanlalaban ko? Lighter lang ang meron ako sa bulsa. Ito kayang tuyong dahon ng nyog. Pwede na to. Sisindihan ko na lang. Loko ka. Pinsan ko pa talaga ang bibiktimahin mo. Tikbalang ka! Hoy, pangit! Huwag mong kainin ang pinsan ko! Layuan mo siya! Lumayo ka sa pinsan namin. Kundi susunugin kita. Umalis ka. Layuan mo kami. Tumakbo na siya, kuya! Effective ang ginawa mong sulo! Ate Ella, okay ka lang ba, ate? Hindi pa siya nakakalayo. Hala, tignan mo, Mina. Nag-ibang anyo siya. Naging tao siya. Anong klaseng lalang yan? Ang alam ko, ang mga tikbalang hindi nagsasaan yung tao. Baka naman hindi siya tikbalang. Ano? Tingin-tingin ka pa? Lumayo ka sa amin! Kuya, bakit ganyan ang itsura mo? Malaki siyang tao. Tingin ko 7-footer siya. Pang-basketball lang atake. Ang kapal ng balahibo niya sa katawan, mabuti hindi siya nangangat eh. Ay, bakit ko ba iniintindi ang mga ganitong bagay? Hindi ko rin alam. At bakit ka ba tumatawa, Mina? Ayokong mahusga, pero ang pangit kasi ng itsura niya eh. Tapos ang balahibo pa. Hipon din, kagaya ng mapapangasawa ni Ate Ella. Ate, okay ka lang ba ha? Mukhang wala siya sa sarili. Ipinagbabawal sa aming lahi ang makita ng mga tawang anyong tao naming itsura. Babalikan ko kayo. Papatayin ko kayo. Kuya, babalikan niya raw tayo. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, Ate Ella! Nawala na siya ng malay. dalhin na natin siya pabalik sa bahay. Tara na. Ayusin mo ang paghawak ng flashlight. Bubuhatin ko siya. Ingatan mo siya ha. Alalayan mo ang ulo. Ate Ella gising. Ano bang nangyari sa'yo? Tatakbo ako. Baka bumalik pa yung pangit na yun at sugurin tayo. Umalalay ka para makita ko kaagad ang daan. Oo, dalhin natin siya kay Lolo para magamot kagad siya. Tama. At para masabi na rin natin ang nangyari. Malapit na tayo. Kaunting-kaunti na lang. Nasa bukana na tayo ng bakuran. Mauna ka nang tumakbo at gisingin mo si Lolo. Bilisan mo. Oo. Sana naman madaling kisingin si Lolo. Ang alam ko, kapag matanda na, mahina na ang pandinig. Lolo! Lolo! Gumising po kayo! Please, gising na! Ano ba? Bakit ka ba nagigising dyan? Si Ate Ella po kasi, kailangan ng tulong niyo. Buksan niyo ang pinto. Lolo, tulungan niyo kami. Bukas na! Sige na, ipasok ko na, bilis! Isasara ko na ang pinto. Baka nakasunod siya. Ano ba nangyayari sa inyo? Gabing-gabi na nangiistorbo kayo ng tulog. Ano nangyari kay Ella? Si ano po kasi, si Ate Ella, nakita naming may nilalapitang tikbalang. Tapos binugaw namin, kaya tumakbo palayo yung tikbalang. Pero si ate, bigla namang hinimatay. Palaka? Hindi po, tikbalang. Nabarang siya? Ay nako, Diyos ko po, si Lolo. Tikbalang ho. Tik-ba-lang. Tikba lang? Ay nako, ayusin mo kasi ang pagsasalita mo. Ihiga nyo rito. Bilis. Kailangan niya magising. Mina, sampalin mo nga. Ano po? Sampalin mo. Bakit ko po sasampalin, Lolo? Hindi ba pwedeng gumising na lang siya nang hindi natin sinasaktan? Ako na lang po, Lolo. Hindi pwede. Mas malakas tayo kaysa sa mga babae. Mas maganda kung babaeng gagawa para hindi ganun kasakit. Pero ayoko po siyang saktan. Ayaw mo? Sige, ako na lang. Ay, hindi na po. Ako na lang po. Baka biglang maputol ang ulo ni Ate Ella sa lakas ng hampas niyo eh. Nung bata nga po ako, para akong lumipad sa paghampas niyo sa akin. Gawin mo na. Ito na po.
Patawarin mo sana ako sa gagawin ko ah. Heto na! Teka lang sandali. Mukha namang nagigising na siya. Kumukurap na ang mga mata niya. Sayang naman. Handa pa naman na akong sampalin siya. Ano nangyari? Bakit nandito ako? Salamat naman ate at gising ka na. Muntik ka ng sampalin ni Mina. Grabe ang buwelo niya. Mabuti na lang kusa kang nagising. Bakit? Anong meron? Muntik ka ng sakmali ng tikbalang. Ha? Paano nangyari yun? Natutulog lang naman ako. Wala ka bang natatandaan? Pumunta ka sa damuhan at nakipagkita sa tikbalang. Muntik ka na niyang patayin, Ate Ella. Nakita mo na ba yung tikbalang na yun noon? May nakita akong tikbalang nun. Isang beses sa may ilog. Gabi na nun. Dahil maalinsangan, naisip ko maligo. Pero bukod dun hindi ko na siya nakita pa. Tumabi muna kayo at gagamutin ko siya. Mag-iingat kayong tatlo sa tikbalang na yon. Lolo, hindi po siya pangkaraniwang nilalang. Nung winasiwas ko po yung pinaapoy kong tuyong dahon ng nyog, natakot siya at biglang nag-anyong tao. Malaki at matangkad siya, mabalbon at hindi maipinta ang itsura. Parang sinukluban ng langit at lupa. Parang nung nagsaboy ng kapangitan, sinalo niya lahat. Bunganga mo, Mina. Mamaya nasa paligid lang siya. Ano? Nakita ninyo ang anyo ng tikbalang? Si Lolo, minsan late reaction no? Nakakarinig na rin siya ng maayos. Manahimik ka dyan, baka marinig ka. Natural, naalimpungatan, kaya siguro nabungol pansamantala. Baka bigla ka nalang sikmuraan. Bakit, Lolo? Ano po bang meron sa tikbalang na yon? Mag-iingat kayo. Ang tinutukoy nyo ay isang garyaw. Garyaw? Ano po yun? Ang garyaw ay isang kalahating aswang at kalahating tikbalang. Pumapatay sila ng tao kapag nakita ng taong yun ang itsura niya, na nasa anyong tao rin mismo. Ako makapangyarihan ng mga garyaw. Ngunit ang kahinaan nila ay apoy. Kaya po pala natakot siya sa umaapoy na tuyong dahon ng nyog na ginawa ko. Ang mga garyaw ay may taglay na liwanag. Ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas at proteksyon. Kapag may malapit na apoy, ay natatalo ang liwanag nilang taglay. Kaya hindi sila pwedeng madikit sa apoy o sa kahit anong liwanag na pwedeng tumupok sa kapangyarihan nila. Paano po yan, Lolo? Papatayin niya po kami? Nakakatakot. Marunong ka bang magdasal? Simulan mo na. Si Lolo naman tinatakot naman po ako. Babalikan niya kayo. Kaya nga mag-ingat kayo. Hanggat maaari, huwag kayong magpagabi sa labas. Lalagyan natin ng mga pangontra ang paligid ng bahay at bakuran para hindi sila makalapit. Bibigyan ko rin kayo ng mga pangontra. Pero ang mas magandang pangontra talaga ay apoy. Simula noon ay hindi na mapakali sina Lance at Mina. Nalaman sa kanilang lugar ang mga nangyari sa kanila. Kaya nagdoble ingat din ang mga kapitbahay. Araw ng pamamanhikan ay dumalaw ang lalaki kasama ang tatay nito. Ayon dito ay may mahalagang lakad ng asawa kaya hindi nakasama ito. Hindi na dapat pupunta ang magkapatid pero gusto nilang malaman kung ano ang itsura ng lalaking mapapangasawa ng kanilang pinsan. Nasaan na yung soon-to-be groom? Ang sabi, nasa sala raw, dun sa bahay nila Ate Ella. Tara, puntahan natin. Tingnan natin kung busalsal pa rin ang uso niya. Uy, napakasama ng ugali mo. Mamaya marinig ka ng mga kaanak nun. Pagtulungan ka pa. Hindi kita ipagtatanggol Bahala ka sa buhay mo. Akala mo naman hindi ka rin mapanlait. Isa ka rin naman. At least sa isip ko lang sinasabi, hindi ko binubulgar. Basta. Tara na. Pumasok na tayo. Lance, Mina, pasok kayo. Namamanhikan na sila. Dito lang kayo ha. Naiilang ako kapag ako lang nandun Hello po. Kumusta? Sila na ba yan? Yung mga pinsan mong mapangasar? Yung akala mo kung sino mga pinagpala? Mapang-asar daw. Sino ba yan, Ate Ella? Nakalimutan mo na ako? Ha? Kung sa bagay, tumakas nga pala ang pamilya niyo sa pamilya ko. Ano sinasabi ng lalaking yan? Parang gustong gumawa ng away niya na. Lance, tumigil ka. Siya Polo Parang may gustong patunayan. Bakit hindi mo ko ipakilala sa kanila, Ella? Ang
Ang yabang ng asta nito ah. Kumalma lang kayo. Siya si Gio, mapapangasawa ko. Ano? Siya na yun? Yung busal sa languso at mukhang kinahig ng manukang buhok? Aba, iba na ang itsura mo ngayon ha? Mukhang tao ka na. Dati mukha Lina, kang... huwag kang bastos sa mga bisita. Humingi ka ng dispensa. Siya naman po kasi ang nag-umpisa eh. Sorry po. Kahit pa, sino ka para bastusin ng mga bisita sa bahay na ito? Ayos lang po, Lolo. Siguro humahanga lang sa itsura ko ngayon. Ikaw naman, Mina. Pwede na rin. Nag-improve ka naman eh. Kupal. Mina, Sorry po. Mabuti pang lumabas na kami. Mukhang mainit dito. Halika na, Mina. Paano? Sige na, Mina. Okay lang. Kung gusto mo, samahan ko kayo. Hindi na, ate. Kaya ko na to si Mina. Kukutusan ko to kapag naging makulit. Diyan ka lang. Entertainin mo ang asawa mo. Tumambling ka, bumuga ka ng apoy. Bahala ka na. Lalabas lang kami ni Mina, ha? Sige, bye-bye. Ano ba? Hindi mo ako kailangang kalad ka rin. Itikom mo nga yung bibig mo. Nakakahiya ka. Dito na lang tayo sa labas. Nakita mo ba ugali ng lalaking yun? Hindi pa siya nagsasalita. Kumukulo na yung dugo ko eh. Tapos yun namang mapapangasawa ni ate. Bukod pa rin sa magiging kamag-anak natin siya. Tapos, ay, nako, yoko nang isipin. Kahit ako, naiinis ako sa kanya eh. Lalo na nung sinabi niya na tumakas daw tayo. Kung wala lang si Lolo doon, inupakan ko na yun. Kakainis? Napakapangit ng ugali ng hayop na yun. Hindi ako papayag na makasal siya dun. Wala na tayong magagawa riyan, Mina. Tanggapin na lang natin ang katotohanan. Kahit pa tumutol ka sa mismong kasal nila, wala ka pa rin magagawa kung ang bride na ang pumayag. Kailangang mapabago ko ang isip ni Ate Ella. Pero paano ko gagawin yun? Magtago tayo. Aray! Bakit ba? Lumabas si Gio. Parang may kausap siya sa cellphone. Papunta siya rito. Tara, lumayo tayo. Huwag kang maingay. Magtago tayo rito. Bakit kaya siya pumunta sa likod bahay? Tsaka, bakit kailangan nating magtago? Sino ba sila? Compound natin to ah. Manahimik ka na lang. May masama akong kutob dito. Ma, alam ko nang gagawin natin. Kausap niya ang nanay niya. Mukhang may pinaplano sila. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung may pakinabang ang babae yun sa atin. Hindi tayo malulugi. Aba, sira ulong lalaking to ah. Sa tono ng pananalita niya, hindi niya talaga gusto si Ate Ella. Nakakapagtaka rin kasi. Nabalitaan ko na minamadali nila ang kasal. Sa tingin ko, hindi sila tutupad sa napagkasunduan. Kukuha tayo ng gintong buhok ng tikbalang. Paano natin gagawin? Simple lang. Gagawin nating pain si Ella sa tikbalang. Kapag nakakuha ko, hihiling tayo ng maraming kayamanan. Ayos po ba yun? Tiba-tiba tayo. Anak ng... Ang sama talaga ng ugali ng kuhol na to. Kahit nagbuka siyang tao ng kaunti, yung ugali naman niya walang pagbabago. Gusto nilang makakuha ng gintong buhok ng tikbalang para lang sa sarili nilang kapakanan. Humanda ka sa akin. Saan ka pupunta? Uupakan ko ang lalaking yan. Kumalma ka lang. Hindi ka talaga nag-iisip. Anong mapapala mo kung susugurin mo siya? Wala, di ba? Kailangan natin ng maayos na plano. Kasi nakakainis kaya. Ay, teka, paalis na siya. Nasa labas na rin si Ate Ella. Parang nagpapaalam na. Pagkaalis ni Gio, puntahan mo si Ate Ella. Saglit lang tayong maghintay. Ayan, wala na. Bilis, puntahan mo na siya. Patay ka ngayon, Gio. Isusumbong ko ang mga plano mo. Ate Ella! O Mina, pasensya ka na kanina ha. Hindi kita na ipagtanggol. Ayos lang yun. Pero may mahalaga kang dapat malaman. Ano yun? Si Gio, narinig namin siyang may kausap sa cellphone niya. Balak niyang makakuha ng gintong buhok ng tikbalang para humiling ng kayamanan. Tapos anong problema? Ang problema kasi, gagamitin ka niya. Ate, kailangan mong ihinto ang pagpapakasal sa kanya. Hindi ka niya mahal. Gagamitin ka lang niya. Alam ko namang hindi namin gusto ang isa't isa.
Pero sa paanong paraan ang sinasabi mong gagamitin? Nalaman namin na para makakuha sila ng buhok, ipapaing ka nila sa tikbalang. Ano? Kaya dapat ihinto mo na ang kasal. Ang sama ng ugali ng Gio na yon. Gagamitin niya pa ako sa pagiging gahaman niya. Hindi ako bagay para gawin niyang pain. Kaya ngayon pa lang tumutol ka na. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng lalaking yon. Kailangan malaman to ni Lolo. Halika kayo, samahan niyo ako. Tama-tama, palabas na si Lolo sa bahay nyo. Lolo, Ella, bakit ka na naman tumatakbo? may sasabihin po kami sa inyo. Importante po, Tolo. Ikaw na bata ka. Nakakahiya ka kanina. Hindi mo maitikom yung bibig mo. Kahit totoo yung sinasabi mo, hindi mo dapat sinasabi yung mga ganon. Lalo na't harap-harapan. Alam ko pong nagkamali ako. Pero mamaya na po natin yan pag-usapan. Mas mahalaga po ang ibabalita namin. Ano ba yon? Lolo, ayoko na po magpakasal kay Gio. Itigil na po natin. Nalaman po ni Mina at Lance na gagamitin ako ni Gio para makakuha ng gintong buhok ng tikbalang. Totoo ba yan? Totoo po, Lolo. Dinig na dinig po namin ni Kuya Lance. Alam kong hindi niyo gusto ang pamilya ni Gio at maging si Gio mismo. Pero hindi niyo kailangang siraan yung tao. Totoo po sinasabi namin, Lolo. Hindi po kami nagsisinungaling para lang siraan sila. Gagamitin talaga nila si Ate Ella para lang maging pain sa tikbalang. Sigurado po ako, Lolo, na wala silang pakialam kung mapahamak man si Ate Ella. Basta ang mahalaga sa kanila, ang makuha ang gusto nila. Nakikiusap po ako, Lolo. Baka pwedeng itigil na natin ang kasal. Paawa po kayo sa akin. Iha, alam kong kinamumuhian mo ang ating pamilya dahil sa sitwasyon natin ngayon. Naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko rin na ayaw mo talaga magpakasal. Kaya lang ay pumayag na ang mga magulang mo, kahit ikaw mismo. Ang kasunduan ay kasunduan. Hindi tayo pwedeng umatras. Lolo, kalokohan naman po yan. Kailan nyo pa naging pag-aari si Ate Ella? Huwag nyo po sana siyang gamitin para lang sa pansariling kapakanan ng mga kamag-anak nyo. Hindi nyo naiintindihan eh. Kapag itinigil natin ang kasal, tayo rin ang mahihirapan. May paniniwala na kapag umatras sa kasunduan ng pamilya, mamalasin ang angkan natin hanggang sa ikatlong salinlahi. Ano po? Mahalaga pa ba yun kesa sa kasalukuyan? Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang ganong bagay. Lalo na at maraming nakasalalay. Wala na tayong magagawa. Hindi nyo na mababago ang desisyon ko. Wala na silang nagawa. Kahit anong sabihin nila, ay matigas ang kanilang lolo sa desisyon nito. Nang gabing yun, ay nag-uusap ang magkapatid sa kung anong pwede nilang gawin para lang hindi matuloy ang kasal at hindi mapahamak ang kanilang pinsana. Naisip nilang bantayan si Ella at magplano na gawin ding pain si Gio kapag may pagkakataon na. Isang araw, nagyaya si Gio na mamasyal sila sa bundok at maligo sa talon. Sinabi ng binata na paraan niya ito sa paghingi ng dispensa sa kagaspangan ng kanyang ugali. Ayaw sana nilang sumama, pero pumayag si Ella, kaya napilitan sila upang bantayan ang pinsana. Alerto ka sa paligid, Mina. Oo. Habang naglalakad, ay nagmamasid naman ako sa paligid. Baka naghihintay lang ng tiyempo si Gio para isagawa ang plano niya. Dapat hindi yun mangyari. Dito lang tayo pumwesto sa likuran nila para kita natin ang mga galaw niya. Kapag gumawa siya ng kalokohan, siya ang ipapakain ko sa tikbalang. Kumalma ka. Hindi tayo pwedeng magdesisyon tungkol dyan. Kaya ba ng konsensya mong magpahamak ng tao? Hanggat maaari, wala sanang buhay ang mapahamak. At saka, yung pagiging direkta mo, bawasan mo yan. Bakit ba? Hindi ako sanay na makipagplastikan sa kanya. Pipilitin ko ang sarili ko na pakisamahan ko siya? No way! Itiko mo na lang yung bibig mo para wala kang masaktang tao. Nandito na tayo sa may talon. Mag-enjoy muna tayo sa paliligo. Hindi ba, Ella? Ha? Oo. Mag-enjoy tayo. May problema ba, Ella? Parang balisa ka. Wala naman. Ang daming tao. Ang daming naliligo. Mabuti naman at maraming tao sa paligid. Ligtas tayo. Hindi siya makakagawa ng masamang plano.
Magbantay na rin tayo. Hindi ko gusto ang pakiramdam sa paligid. Parang may mali rito. Anong mali? Mina! Lance! Halika kayo, maligo na tayo! Mina, Oh, huwag mong aalisin ang mga mata mo kay Ate Ella. Nakuha mo? oo. Nakuha ko na. Babantayan ko siya. Dumikit ka ng dumikit sa kanya. Oo. Habang tumatagal ang sitwasyon hindi na mapakali sila sa kanilang paligid. Kakaiba na naman ang pakiramdam niya. Alam niyang may panganib na naman Balisa siya at panay ang tingin sa mga tao. Hanggang sa makita nilang may kakaiba sa mga ito. Ang mga mata nila ay parang nagbabaga na kagaya ng uling. Tumulis na rin ang tenga nila na parang sa kabayo. Hindi maganda to. Unti-unti nang lumalabas ang tunay nilang anyo. Sinasabi ko na nga ba at may kakaiba rito. Kailangan ko nang umahon sa tubig. Makapagbihis na nga. Ano yun? Narinig mo ba yun, kuya? Oo, parang huni ng malaking kabayo na papalapit. Sabi ko sa'yo, samahan mo palagi si Ate Ella eh. Bakit nandito ka? Hindi ko na sila mahagilap. Sa dami ng taong naliligo. Humalo kasi sila dun kanina eh. Siguro, kailangan na rin nating umahon. Nagsisialisa na ang mga tao eh. Para kasing may mali. Bakit sabay-sabay silang umaalis? Isang grupo ba silang lahat? Hindi ko alam. Maging alerto ka, Mina. Tignan mo mga taong nagsisipag-ahon sa tubig. Parang may kakaiba sa kanila. Anong mga nilalang sila? Parang nagiging tikbalang sila. Ibig sabihin, ang mga kasama nating maligo ay mga tikbalang. Ay, umalis na tayo rito sa tubig! Bilis, kuya! Puntahan mo na si Ate Ella. Oo! Ayun sila! Nakita ko na! Nasa gitna pa sila ng tubig! Hayop talagang Gio to. Inilalayo si Ate Ella sa atin. Puntahan mo na, bilis! Ate Ella, umahon na kayo riyan. Umuwi na tayo. Hala, napatingin sa akin lahat ng taong nagiging tikbalang. Kinikilabutan ako. Makaahon na nga. Kailangan kong tignan kung nasa jacket kong hinubad yung lighter kong dala. Ate Ella, umuwi na tayo. Ha? Bakit naman? Basta umuwi na tayo. Delikado na rito. Bakit ba kayo nagmamadali? Nag-e-enjoy pa kami maligo eh. Kung gusto nyo, kayo na lamang ang umuwi. Dito lang muna tayo, Ella. Sige na, mauna na lang kayo. Hindi pwede. Mina, momento na magkasintahan. Hindi namin kailangan ng ibang tao. Kaya pwede ba? Anong moment? Kung hindi ko pa alam Mina, sige na. Mauna ka nang umahon. Susunod na lang kami. Pero ate, paano ka namang napaniwala ng isang yan? Ang bilis niyang mabilog ang ulo mo. Baka nakakalimutan mo ang sinabi namin sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yun. Kaya nga ako sumama dito eh. Kasi gusto ko rin siyang kausapin tungkol doon. Kaya sige na. Ako nang bahala sa sarili ko. Mauna na kayo umuwi. Mag-uusap pa kami ni Gio. Ano, Mina? May masasabi ka pa ba? Kung wala na, alis na. Gio, nandito tayo para mag-enjoy. Huwag ka na makipag-asaran sa pinsan ko. Tama ka. Dapat ka nag-enjoy lang tayo. Pasensya na. Kakainis. Nakakadiri ang mga tingin ng manyak na Gio na to kay ate. Akala mo, hindi namin alam ang mga plano mo kay Ate Ella? Lilitaw rin ang baho mo. Makaalis na nga. Iwanan ko na nga sila rito. Anong nangyari? Ayaw umahon ni ate. Pinaalis niya ako. Pero nandun lang sila sa... Teka, nasan na sila? Nasaan na rin ang mga kakaibang tao? Nag-alisa na sila, pero hindi pa rin ako nakakampante. Kailangan na talaga nating umalis dito. Bigyan mo lang ako ng permiso. Uumbagin ko talaga ang Gio na yan. Nagagawa niyang bilugin ang ulo ni ate. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Ate Ella. Alam naman niyang may balak na masama sa kanya si Gio. Bakit sumasama pa siya? Ganyan ba talaga kayong mga babae? Huwag mo nga akong idamay dyan. Hindi ako ganyan ka-inosente gaya ni Ate Ella.
Hindi ko alam kung anong pinakain sa kanya ng lalaking yun eh. Tulong! Tulong! Si Ate Ella yun ah! Hala, nalalunod siya! Ella! Papunta na ako! Ano? Iniwan niya si Ate Ella dun sa gitna ng tubig? Sira ulo yun ah! Diyan ka lang, Mina. Ililigtas ko lang siya. Ate Ella! Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Mapapahamak siya. Nasagip na nila si Ate Ella. Dito, kuya! Dito mo dalhin si ate! Alalayan mo, Gio. Nakaalali na. Dahan-dahan nating ilapag dun sa malaking bato. Anong nangyari sa kanya at bakit siya nalunod? Hindi ko alam. Umahon lang ako sandali para may kunin eh. Tapos yun ang nangyari. Hindi mo kasi binabantayan eh. Sinasabi ko na nga bang mapapahamak siya dahil sa'yo. Bakit akong sinisisi mo? Bakit hindi ikaw? Eh ikaw itong nagsabi na wag muna kayong umalis. Dapat kargo mo siya. Mapipigilan ko ba siya lumangoy? Hindi pa nga kayo kasal pero pinababayaan mo na siya. Ano pa kaya kapag kasal na kayo? Tumigil nga muna kayo sa pag-aaway. May sugat si ate sa binti. Wala rin siyang malay. Kailangan natin maampat ang dugo. Kumuha kayo ng tela. Bilis! Imamouth to mouth ko siya para magkamalay. Di ba dapat akong gagawa nun? Hindi pwede. Baka mamaya lalo lang siya mapahamak. Ano naman ang tingin mo sa akin? Siraulong hambog. Tumigil na nga kayo. Heto kuya, puti nagdala ko ng ekstrang damit. Pinunit ko na ang isa. Itali mo na sa sugat niya. Bigyan mo pa ako ng isa. Bilis! Sige. Heto ang damit ko. Ipasuot mo sa kanya. Mas mahaba to at malaki para hindi siya ginuin. Salamat. Ate Ella, gumising ka na. Namumutla na siya. Kasalanan ko to eh. Dapat hindi ko winaglit ang tingin ko sa kanya. Ikaw talaga ang may kasalanan. Tama na! Walang mapapala ang paninisi niyo sa isa't isa. Tapos ko ng tapalan ng sugat. Nagkamalay na rin siya. Umuwi na tayo. Tulungan mo akong buhatin siya, Gio. Ako na lang bubuhat sa kanya. Hindi na, ako na lang. Kung sakaling may mangyari, mabilis akong tumakbo. Nagising na siya. Ate Ella, uuwi na tayo. Bakit ba siya nagwawala? Nawawala na siya sa sarili. Hawakan mo mabuti. Ate Ella! Sobrang lakas niya. Ella, tumigil ka! Nabitiwan ko siya. Bakit ganun lang siya kalakas? Hindi na siya normal. Pasang may sapi. Sobrang lakas niya. Hindi ko rin siya kinaya. Tumakbo siya palayo! Shit! Ate Ella! Ate Ella! Saan ka pupunta? Nakakalayo na si Ate Ella! Habulin natin, baka kumapalo na siya! Bilisan na natin. Habulin na natin siya. Baka makita siya ng mga tikbalang. Hoy ikaw! Bakit kang ngingiti-ngiti dyan, ha? Hindi ko gusto ang paggiti mo, ha? Oras lang na may mangyari kay Ate Ella. Ikaw talagang sisisihin ko. Bubugbugin kita hanggang sa hindi ka na makatayo. Habulin na natin siya! Bilisan mo! Init lagi ng ulo. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Hahabulin na! Sinundan nila si Ella hanggang sa makarating sa pusod ng gubat. Iba't ibang ingay na ng hayop ang naririnig nila. Sa sobrang bilis ng takbo ni Ella, ay nahirapan silang habulin ito. Hanggang sa nawala na sa kanilang paningin. Maya-maya'y may nakita sila sa di kalayuan na lalaking nakahubad na may pasan na kahoy. Mukhang nangunguha ito ng panggatong. Maganda ang katawan nito at halatang batak sa trabaho. Nang humarap ito, nakita nila ang pangit nitong mukha. Nagalit sa kanila ang lalaki at tumakbo ito palayo na parabang natatakot. Tumakbo siya. Sa tingin ko, isa rin siyang garyaw. Ano pang hinihintay natin? Umalis na tayo at sundan natin siya. Hindi pwede. Delikado tayo. Ngayong nakita natin ang mukha nila, siguradong papatay nila tayo. Sigurado akong tikbalang yun. Hindi na natin alam kung saan pupunta si Ella. Maring ang tikbalang o garyaw o ano man ang tawag niyo sa kanya ang makapagtuturo kung saan natin siya makikita. Pero delikado nga. Naiintindihan mo ba? Bahala kayo. Basta ako susundan ko siya. Gio! Hoy! Sandali! Puisit talagang lalaking to. Halata namang hindi si Ate Ella ang punteriya niya kundi ang buhok ng tikbalang. Sundan na natin siya. Ano? Bakit natin siya susundan? Magpapakamatay ba tayo?
May punto naman kasi siya. Kung gusto nating mahanap si Ate Ella, dapat nating sundan ang Garyaw. Sandali, kuya. Parang may tao ron, oh. Si Ate Ella yun. Sundan natin siya. Paano si Gio? Mas kailangan natin protektahan ang pinsan natin. Halika na. Bahala na si Gio sa buhay niya. Kapag nabiktima siya ng Garyaw, edi wala na tayong problema. Tama. Bahala siya sa buhay niya. Hintayin mo ako, kuya! Bilisan mo. Baka mawala uli sa paningin natin si ate. Ate Ella! Ang bilis mong tumakbo. Saan ka pa pupunta? Ate Ella, umuwi na tayo. Wala na naman siya sa sarili. Ayoko siyang hawakan. Baka ihagis niya rin ako, kagaya ng ginawa niya kay Gio. Paano natin siya iuuwi? Hindi ko rin alam. Kapag hinawakan natin siya, baka magwala na naman siya at tumakbo. Mas mahihirapan tayo. Anong gagawin natin? Paano na ang gagawin natin? Sundan na lang muna natin siya kung saan siya pupunta. Tapos, maghahanap tayo ng pwedeng itali sa kanya. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang sundan na lamang muna ang kanilang pinsan. Hanggang sa makarating sila sa isang kakaibang lugar. Matatayog na ang mga puno roon. Nakakakilabot ang presensya ng paligid. Nawala na naman si Ella sa kanilang paningin dahil mabilis itong maglakad. Muli silang nahirapan sa paghahanap at pagsuyod sa lugar. Makita lamang ito. Maya-maya'y nakita nila itong nakaluhod sa lupa. Kuya Lance! Ayun si Ate Ella! Bilisan natin. Baka makatakas na naman. Napapagod na akong maglakad. Kailangan na natin siyang maiuwi. Ate Ella, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaluhod? Umuwi na tayo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay kapalit ng aking kasalanan. Patayin mo na ako. Ate, umuwi na tayo. Pakiusap. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay kapalit ng aking kasalanan. Patayin mo na ako. Ate, Ano nangyayari? Nag-iiba itsura niya. Yung tenga niya, kagaya ng sa kabayo. kulay pula na rin ang mga mata niya at tinutubuan ng pangil. Kuya, bakit kanya na siya? Nakakatakot na ang itsura niya. Umatras na muna tayo. Hindi natin alam kung aatake siya o hindi. Ayaw ko siya saktan. Hindi pwede, kuya. Hindi ko rin kayang gawin yun. Kuya, ang sama na ng tingin niya sa atin. Atras! Atras! Bakit niya tayo aatakihin? Hindi ko rin alam. Mag-ingat ka at baka makalmot ka. Sobrang tulis na mga kuko niya. Ate Ella, huwag mo kaming saktan na. Tumigil ka na. Hindi mo ba kami nakikilala? Wala na akong choice. Kesa masaktan niya tayo, kailangan na nating umaksyon. Nababaliw ka na ba? Ano, sasaktan mo siya? May iba ka bang solusyon? Kailangan natin siyang pigilan. Mabagsik na siya at agresibo. Itutuong ko ang atensyon niya sa akin. Maghanap ka ng pwede nating ipantali sa kanya. Dito! Ate Ella! Dito ka sa akin! Mina! Kumilos ka na! Oo, sandali. Ano bang pwede kong ipangtali? Ito kayang baging. Pwede na kaya itong baging? Kung wala ka na mahanap, pwede na yan. Dadaling ko siya malapit sa'yo. Dito! Sumunod ka sa akin! Sunod pa! Ah! Ayos ka lang? Oh, ayos lang. Nahagip niya ako ng konti. Iabot mo sa akin yung kabilang dulo ng baging. Kapag sinabi kong tumakbo kang paikot sa kanya, gawin mo. 1, 2, 3, ikot! Bilis! Ito na! Patawarin mo ako, ate. Hindi ko gustong gawin to. Pasensya ka na talaga. Higpitan mo. Akin na yung dulo. Oh, Ayan, itatali ko na siya. Mukhang okay naman. Parang kumalma na siya. sa tingin ko nahimatay na naman siya, kuya eh. Aray! Ano nangyari sa'yo? Nadapa ako. Mag-ingat ka kasi. Akin na yung kabilang dulo ng baging. Ibubuhol ko na. Eto, kuya. Ha? Kuya, naririnig mo ba yun? May ingay na parang may gumagalaw sa paligid. Parang may paparating.
Ayun! May gumagalaw nga sa damuhan. May baging na gumagalaw palapit sa atin. Ang bilis niyan! Umilag tayo! Ginapos ng baging si ate. Hindi! Hinila na siya. Pigilan natin. Tulungan mo kong hatakin siya. Kailangan natin siyang mabawi sa kung sino mang gustong kumuha sa kanya. Sobrang lakas, kuya! Hindi ko na kaya! Nahihila na rin tayo! Anak ng kabayo naman, oh! Tikbalang pala humihila sa baging! Kuya, gumawa ka ng paraan! Hindi ko nga alam ang gagawin. Kapag binitiwan natin to, kawawa naman si Ate Ella. Kapag nakuha niya, tiyak papatayin naman siya. Akalain mo nga naman na ang tatlong kailangan ko'y nandito na. Hindi na ako mahihirapan na. Ano nang sabi? Ewan ko dyan. Kuya, yung may isa pang baging na pumupulupot sa atin. Mukhang igagapos niya tayo. Akala mo ha? Nahanap din kita. Chio! Ay, salamat natapos din ang paggalaw ng baging. Napagod na akong makipaghilahan ng baging sa garyaw na yan. Salamat, Gio, at hinampas mo siya sa batok gamit ang malaking kahoy na hawak mo. Iniligtas mo kami. Ano? Baliw ba ako para iligtas kayo? Ba't kayo nandito ha? Siguro makikihati kayo sa makukuha kong gintong buhok ng tikbalang, no? Aagawin niyo ba yung buhok na makukuha ko? Hindi ko kayo hatian at hindi ako papayag. Akin lang to. Alam naman naming wala kang intensyon na iligtas kami. Pero salamat pa rin sa aksidenteng pagliligtas. Hindi kami makikihati. Iyong-iyo na yan. Ang gusto lang namin ay maiuwi na si Ate Ella. Sandali lang. Napagod ako. Kuya, wala na tayong oras magpahinga. Baka magising ang tikbalang. Pambihira naman. Hindi pwedeng magpahinga. Oh, saan ka pupunta? Hoy, Gio! May kukunin lang ako sa ilalim ng garyaw na yan. Naipit niya ang tsinelas ko. Umalis ka muna. Ba't kailangan mong manulak? Gusto mo bang hampasin kita nitong hawak kong bato? Subukan mo akong hampasin. Itong tsinelas ko ang hahampas pabalik sa'yo. Kung gusto mo, ibigay mo sa akin yung tsinelas mo. Ano ba? Tigilan mo nga ako. Sandali lang to. O, diba? O, ayan. Malinaw na tsinelas lang ang hawak ko, ha? Lumayas ka na nga dyan! Tumigil kayong dalawa. Para kayong mga bata. Halika na, kuya. Bilisan mo na para makaalis na tayo rito. Anong... Bakit hindi kulay ginto ang buhok ng tikbalang na to? Nagpunta ako para dito. Tapos ganito lang maabutan ko? Hoy, kayong magkapatid. Alam niyo ba itong dalawa? Alam niyo siguro to, no? Maniwala ka man o hindi, hindi namin alam. Wala kasi kaming plano na kunin ang buhok niya. Sinungaling! Hindi niyo ako maloloko! Hindi nga. Pakialam pa namin dyan. Hindi naman yan magagawang wig eh. Kuya, bilis, buhatin mo na si ate at umalis na tayo rito. Ito na nga, oh. Ipasan mo siya sa likod ko. Ayan. Okay na. Halika na. Wala naman palang pakinabang tong tikbalang na to eh. Papatayin ko na lang to! Loko na. Nagising na siya. Bilis! Bilisan niyo ang takbo, dali! Binibilisan ko na. Bilisan mo rin ang takbo mo. Dapa-dapa na nga ako eh. Ano na naman to? Napakarami namang pagsubok sa lugar na to. Ang daming baboy, Ramo. Bakit nandito sila? Ano ipanilaban natin sa kanila? Itong kahoy kaya, pwede na? Kumuha ka ng mga bato kung kaya mo. Mina! Tumakbo ka na! Bilis! Umalis ka! Alis na! Alam pa mo talaga! Sabi kong tumakbo ka na eh! Nadapa ka pa rin! Tulong! Hampasin mo ng kahoy na hawak mo! Hindi kita matutulungan! Ang dami nilang sumusugod sa akin! Tapos karga ko pa sa likod ko si ate! Sipahin mo na lang ang hayop na yan kung kaya mo! Naiirita na ako ginagalit niyo ako ha? Tingnan natin kung matibay ang mga ulo niyo! Babasagin ko yan ng kahoy na to! Sige, sugod! Pinagpupupukpok ni Mina ang ulo ng mga sumusugod na mabangis na hayop. Dinig na dinig ang atungal ng mga baboy Ramo kapag nahahampas sila sa ulo.
Natigilan ng magkapatid nang dumating ang garyaw at nilapa niya ang mga baboy ramo. Nakita nila ang karumal-dumal na pagsakmal nito kaya natakot sila. Inisip nilang tumakbo, ngunit hindi nila nagawang kumilos dahil mabilis silang naitali ng garyaw. Dinala sila sa isang lugar kung saan may malaking kulungan na gawa sa matitibay at malalaking kahoy at ikinulong doon. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Oo nga, sige na please. Humihingi kami ng tawad sa kung ano man ang nagawa namin. Basta, huwag mo lang kami saktan at palayain mo kami. Kailangan magamot ng pinsan namin. Kakalimutan namin ang nangyari. Basta palayain mo lang kami. Sige na naman Gusto ko nang umuwi. Mina, kumalma ka nga. Hindi ito ang tamang oras para uminit ang ulo mo. Baka lalo niya tayong hindi pagbigyan. Naiirita na kasi ako Parang sasabog na ako sa galit. Hindi ko na kaya. Huwag ka rito magkaganyan. Hindi ko kayang alalahanin ka pa lalo at wala ring malay si Ate Ella. Hindi pwede. Wala akong kakayahan na magbura ng alaala ninyo, kaya hindi pwede. Nakita nyo na ang iba kong anyo, kaya hindi kayo pwedeng buhayin pa. Bakit ba hindi pwedeng makita ang mga mukha nyo? Mga artista ba kayo? Mawawala sa sarili ang mga taong makakakita sa amin at kusa na kaming hahanapin para lamang ialay ang buhay sa amin. Mas mabilis maapektuhan ng mga lalaki kesa sa mga babae. Pero dahil ang babaeng kasama ninyo ay matagal nang nasa ilalim ng kapangyarihan ko, kaya naapektuhan na siya. Ano yan? Parang may sumpa kayo? Parang gano'n na nga. Kaya kailangan na ninyong mamatay. Kakainis. Nag-iinit na talaga ang ulo ko. May plano ba tayo, kuya? Kuya, bakit ganyan ka makatitig sa garyaw na yan? Kuya! Hindi kaya totoo ang sinabi ng garyaw na ito? Parang nawawala na sa sarili si kuya. Kuya, gising! Kumising ka! Baliwala ang mga sampal ko sa kanya. Kahit lakasan ko, tulala pa rin siya. Anong gagawin ko? Ay, naku! Ako yata ang unang mababaliw kaysa sa dalawang to Napakasaya ko. May taong mapapabilang sa angka namin. Anong pinagsasasabi mo? Pagmasdan mo siya. Hindi ba't napaganda niya? Ate Ella, anong nangyari sa kanya? Naging kamukha ka na niya. Halika na, Binibini. Kailangan na kitang kunin. Sumama ka sa akin. Hindi! Hindi siya sasama sa'yo! Ate, dito ka lang. Kailangan ko ng tulong mo. Kumising ka na sa katotohanan! Ate! Hindi mo mapipigilan ang nakatakdang mangyari. Kahit pigilan mo pa siya. Mapapabilang na siya sa angka namin. Unti-unti na siyang magiging garyaw. Hindi, ate! Huwag kang sumama! Papatayin ka lang niya! Nagkakamali ka. Hindi ko siya papatayin. Ngunit gagawin ko siyang asawa. Yok! Ate, mas pangit pa yan sa mapapangasawa mo. Maniwala ka sa akin. Manahimik kang babae ka. Magpasalamat ka't busog ako. Kung di kinain na kita kaagad. Eh di kainin mo. Kapag kinain mo ko, magiging tao ka. Marunong ka pala magpatawa. Oops. Siya lang ang lalabas sa kulungan, hindi ikaw. Sinubukan ni Mina na lumabas matapos buksan ng garyaw ang kulungan. Pero itinulak siya nito. Kaya tumalsik siya sa loob ng kulungan. Maya-maya'y dumating ang iba pang mga garyaw dala si Gio. Ipinasok nila ito sa kulungan kung saan din siya nakapwesto. Nagkasayahan ang mga garyaw ng dahil sa pinsan niya. Sa tingin ni Mina ay natuwa ang mga ito dahil dumami na ang kanilang bihag. Hoy, kumising ka. Hoy, gising. Kung mahal mo pa ang buhay mo, tumilat ka. Ba? Ayaw mo Aray! Sino sumampal sa akin? Ha? Ako, bakit? Mina? Teka, buhay pa ako? Buhay pa ako? Sa kasamaang palad, buhay ka pa. Huwag kang maingay. Baka mapansin ka ng mga garyaw.
Talagang matatapos ang buhay mo. Bakit tayo nakakulong, ha? Malamang bihag tayo. Ano ka ba nila? Bisita? Sabi ng Gariaw, busog lang daw siya kaya buhay pa tayo. Kapag nagutom na sila, katapusan na natin. Bakit ka ganyan magsalita? Parang hindi ka malang nag-aalala. Eh ano pang magagawa ng pag-aalala ko? Makakagawa ba yun ng paraan para makatakas tayo? Wala na akong magawa kundi pakalmahin na lang ang sarili ko. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umalis dito. Umalis na tayo. Pwede ba tumigil ka? Kung alam ko ang paraan para makaalis dito, edi sana hindi mo ako naabutan. Hindi ka naman nag-iisip. Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin na mamamatay tayo? Marami pa akong pangarap sa buhay. Hindi pwedeng dito lang matapos ang buhay ko. Ay, masyadong demanding. O siya, sige, mag-isip ka ng paraan para makalabas dito sa kulungan. Ano ba kasing pinasok nyo? At bakit ako nadamay? May sumpayang pinsan nyo. Hoy, ikaw ang nag-aya dito. Hindi ba tumanggi kami? Kung hindi lang sumama sa'yo si Ate Ella, hindi kami sasama. Alam namin ang plano mo. Anong plano? Kumuha ng buhok ng tikbalang. Akala mo hindi namin alam na gagamitin mong pain si Ate Ella? Ano ka ngayon? Isa ka sa naging bihag. Malay ko bang mangyayari to? At malay ko bang hindi gintong buhok ang makukuha ko? Kainis talaga. Malay. Puro ka malay. Wala ka palang matinong plano eh. Kainis ka. Napahamak ang lahat dahil sa'yo. Hindi ko nga alam na magkakaganon. Teka, ano nangyari sa kapatid mo? Nakita mo nang nakatulala magtatanong ka pa? Alam kong tulala. Pero ano nga nangyari? Ate Ella? Si Ella yan? Ano nangyari sa kanya? Bakit ang pangit na niya? Mukha na siyang halimaw. Naging Gariaw na siya. Pero sa tingin ko, hindi pa tanggap ng katawan niya. Huwag niyo siyang sasaktan. Naninibago lang siya. Matatanggap niya rin yan balang araw. Nagwawala na si ate. Ano kayang nangyayari sa kanya? Hindi mo ba narinig? Ang sabi naninibago raw. Hindi kita kausap. Sino kausap mo? Tayong dalawa lang naman ang matino pa rito. Itong mga kamay ko ang kausap ko. Baliw. Hoy mga pangit! Pakawalan niyo na kami! Unti-unting nagbabago ang itsura ng mukha ni ate. Ngayon naman, nagiging kamay na ng kabayo ang mga kamay niya. Makakabalik pa kaya siya sa dati? Ang lakas niya. Nagagawa niyang wasakin ng mga gamit sa paligid. Sa hampas lang niya. Sandali. Paano kung sirain niya ang kulungan? Ay, pwede yun. Ate Ella! Ate Ella! Dito! Oy! Dito ka magwala! Ate Ella! Hoy! Elang kulangot! Elang kulangot! Nababaliw ka na ba? Bakit mo siya ginalit? Papalapit na siya sa atin. Yun na nga ang dahilan kung bakit ko siya ginagalit. Sige! Sirain mo ang kulungan na to! Pigilan niyo siya. Baka makatakas sa mga bihag. Hoy! Elang kulangot! Sige! Sirain mo! Kulangot! Hindi ba kumakain ka ng kulangot? Yak! Kadiri! Tingnan mo! Pinagtatawanan ka nila kasi kumain ka ng kulangot! Pigilan niyo siya. Kuya, tumayo ka dyan! Lalabas tayo! Nasira niya yung kulungan. Pigilan niyo. Bilisan na nating lumabas para makaalis na tayo rito. Tulungan mo ako. Saan ka pupunta? Bahala ka na sa buhay mo. Ililigtas ko ang sarili ko. Wisit na lalaking to. Malasin ka sana. Kuya, halika na bilis. Habang abala pa sila kay Ate Ella. Tumakbo na naman siya palayo. Kaya sinundan ng mga Gariaw. Kailangan din natin silang sundan. Kuya, gumising ka na. Kundi kakalad ka rin kita. Hoy, ang bigat mo pa naman. Buisit kasing Gio yun eh. Sarili niya lang ang iniisip niya. Paano ba matatapos ang kalbaryong to? Naaasar na talaga ako. Teka, tama apoy. Sa apoy nga pala sila natatakot. Nasaan na ang lighter ni Kuya? Bakit
Bakit ngayon ko lang to naisip? Nasaan na yun? Saang bulsa mo ba nilagay, ha? Ito, nakapako na sa jacket niya. Naisip ni Mina na sindihan ang bawat nakikita niyang tuyong dahon sa daan habang sila'y tumatakas. Nakakita siya ng natutuyot na puno. Nakabuwal ito pero may mga dahon pa. Saglit niyang iniwan ng kapatid saka sinindihan ang puno. Tumulay ang apoy sa iba pang tuyong halaman kaya lumaki ang sunog. Nagsitaka sa mga garyaw habang umaalulong at bumalik naman sa katinuan ng kanyang kuya matapos makakita ng apoy. Anong nangyari sa akin? Bakit ang sakit ng katawan ko? Kuya, bumalik ka na! Akala ko, hindi ka na magbabalik sa dati at magiging tulala ka na lang habang buhay. Nag-i-enjoy pa naman akong kaladkarin ka. Anong nangyari? Wala akong maalala. Nasaan ang mga garyaw? Nasaan si Ate Ella? Paano tayo nakatakas sa kulungan? Ang dami mong tanong, pero hindi ko yan masasagot. Wala na tayong oras. Kailangang mahanap na natin si Ate Ella. Mabuti pa nga para maipagamot na natin siya. Kuya, nagbago na ang itsura niya. Hindi ko alam kung may magagawa pa si Lolo sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Palagi tayong may pag-asa. Igala mo ang paningin mo. Hanapin natin si ate. Baka kung ano na nangyari dun. Lumalakas na ang apoy sa paligid. Bakit nagkaroon ng sunog dito sa gubat? Gawa ko yan. Ayun si ate, kuya. Nakahiga na naman sa lupa. Tara, lapitan natin. Baka napagod yan kasi nagwala siya kanina. Hindi siya makontrol ng mga garyaw. Ano nangyari sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, nag-iiba na ang itsura niya eh. Hindi ko sana makikilala kung hindi lang dahil sa suot niya. Wala na tayong oras na dapat sayangin. Umalis na tayo. Teka, nasaan na kaya si Gio? Huwag mo nang intindihin yun. Sarili lang naman niya ang iniisip niya. Kanina, kasama na natin siya sa kulungan. Kaso tumakas siyang mag-isa. Iniwanan niya tayo. Matapos lang talaga to. Gugulpihin ko yun kahit sa harapan ng mga magulang niya. Ganun ba? Pabayaan na natin siya. Buhatin natin si ate at ipasan mo sa likod ko. Sige, 1, 2, 3. Okay na ba yan? Kaya mo na siya? Oo. Tara na. Umuwi na tayo. Kailangan pa niya magamot. Nang makauwi sila, tinawag kaagad nila ang kanilang lolo. Nagulat ang matanda nang makita ang itsura ni Ella. Kahit alam niyang nagiging garyaw na ito, ay hindi pa rin niya akalaing magiging mabilis ang epekto nito sa kanya. Nang araw na yun, iginapos nila si Ella para hindi makatakas. Pagsapit ng gabi, sinabi ng matanda na riritwalan nila si Ella para gumaling. Lolo, ayos lang po ba si Ate Ella? Kailangan natin siyang ritwalan para hindi siya tuluyang maging aswang. Bakit po napakaraming mga sulo na itinusok sa lupa? Nakapalibot po sila na hugis bilog. Riritwalan nga eh. Kailangan yan. Makulit kang bata ka. Lance, maglagay ka ng upuan. Doon mo itali si Ella sa gitna ng mga sulo. Ikaw, Mina, basain mo ang palibot ng lupa. Gamit ang tubig na ito na inorasyonan ko. Opo, akin na po ang tubig. Bilisan mo ang pagkilos. Ito na po. Naitali ko na po si Ate Ella sa upuan. Sunugin mo itong kamang yan at itong palaspas na binindisyonan sa simbahan. Okay po. Lolo, tapos ko na pong isaboy ang tubig sa paligid. Magaling. Ngayon naman ay hintayin natin matapos ang pagsusunog. Lolo, tapos ko na po sunugin. Ano na po ang gagawin natin? Durugin mo yan at ilagay mo rito sa dinasalan na langis. Lolo, bakit po kailangan natin siyang itali? Wala naman po siyang malay eh. Kailangan pa ba natin hintayin na magkamalay siya? E paano kung tumakas ulit siya? Kung sa bagay po. Si Gio, may balita na rin ba sa batang yon? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko, nakatakas na po siya. Hinahanap na rin po siya ng mga magulang niya. Kaya itinuro ko po sa kanila kanina kung saan siya pumunta. Nagtanong po kasi sila sa akin eh. Lolo, tapos ko na pong durugin. Akin na. Ito po. Panoorin niyo kung anong gagawin ko ha. Para may kaalaman na rin kayo. Opo. Itong dinurog ni Lance na inilagay sa langis.
Papahira natin ang noo niya ng pakrus. Dito rin sa ibabaw ng mga palad niya. At maging sa kanyang dibdib. Kaunting katahimikan lang para maorasyonan ko siya. Bumigkas sa matanda ng orasyon. Nagpahid din siya sa tiyan ni Ella. Kaya nagsimulang magsuka ng malapot na laway ang dalaga. Nang maubos ang laway, ay muli itong hinimatay. Nakita nila kung paano unti-unting bumalik sa totoong anyo ang dalaga. Simula noon ay araw at gabi silang naglalagay ng pangontra sa aswang sa palibot ng bahay. Araw at gabi rin silang nagsisiga sa bakuran. Hindi hinahayaang mamatay ang apoy. Nagsusunog din sila ng goma. Hanggang sa dumating ang isang araw, bago ang kasala, pumunta ang pamilya ni Gio para sabihing tuloy ang kasal. Ano raw kaya ang kailangan ng mga magulang ni Gio? Ang pagkakarinig ko gusto nilang matuloy pa rin ang kasal. Nakita na pala nila si Gio, pero hindi man lang sinabi sa atin. Kung kailan malapit na ang kasal, saka magpapakita. Parang may hinala ako sa kanila. Sa tingin ko, may pinaplano silang hindi maganda. Tapos na silang magdiskusyon. Umalis na ang mga magulang ni Gio. Puntahan natin si Ate Ella. Lolo, baka naman pwedeng wag na po nating ituloy. Sa mga nangyari sa amin, parang dapat na nating itigil ito. Alam mo ang desisyon ko dyan, Ella. Kahit anong mangyari, ay hindi tayo pwedeng tumutol. Pwera na lamang kung may mabigat na dahilan. Ate Ella! Lolo! Ano pong sadya ng mga magulang ni Gio rito? Ano ba naman itong mga batang ito? Para mga kabuti kong sumulpot. Ititigil na po ba ang kasal? Hindi. Sinabi ko na sa inyong dahilan at wala na makakapigil pa. Maghanda ka na, Ella. Dahil dito muna kayo ikakasal sa bahay. Babasbasan muna kayo ng pinakamatandang tao rito sa baryo natin bago pumunta sa mismong simbahan. Magpapahinga na muna tayo ngayon. Paano yan, Ate Ella? Tuloy na talaga ang kasal. Mas iniisip ni Lolo ang kapakanan ng angkan natin. Kapag hindi natuloy ang kasal, tsak nagigipitin tayo ng pamilya ni Gio. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na sana hindi na lang matuloy to. Lalo na nung nalaman ko ang mga ginawa niya sa atin, nung namimiligro ang buhay nating lahat. Mahirap kasama sa buhay ang ganong tao. Nakita mo na ba ulit si Gio? Bakit daw hindi nila kasama kanina? Sa mismong kasal na lang daw pupunta. Simula raw nang makita nila sa gubat Palagi na raw masama ang pakiramdam. Ano kayang nangyari sa kanya? Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob ko sa lalaking yun. Iniisip ko na lang na umalis na lang dito sa lugar natin. Pero wala akong magawa. Tahan na, ate. Kung gusto mo, sumama ka sa amin ni Kuya pauwi sa Maynila. Doon tayo gumawa ng bagong buhay. Gustuhin ko man pero hindi na. Lulusutan ko na lang to sa paraang kaya ko. Dahil kung sasama ako sa inyo, mapapahamak lang kayong dalawa. Sumapit ang araw ng kasal. Dumating ang lalaki na akay-akay ng tatay niya. Napansin kaagad ni Mina na wala sa sarili ang lalaki. Parang nababalo na ito base sa ikinikilos. Doon lamang nila nalaman na nakaligtas din pala si Gio sa mga garyaw. Pero nabaliw naman ito. Dahil sa kalagayan ng lalaki, sinabi ng mga magulang nito na hindi pwedeng umatras ang angkan ng babae dahil sa kasunduan. Nanakot din sila na papalayasin ang buong angkan nila sa kanilang lupain. Ilang taon nang nakikitira ang buong angkan ni Lolo Jojo sa lupain ng angkan ni Gio. Doon sila nagkakapera sa pamamagitan ng pagsasaka. Kawawa naman si Ate Ella. May kakasal siya sa gahamang lalaki. Baliw pa. Kahit tumutol tayo, wala tayong magagawa. Tayong tatlo laban sa mga angkan natin. Hindi tayo mananalo. Lahat sila gustong makasal si Ate Ella. Kakainis. Wala kasi si Mama Alam kong tututol din siya. Di kasi nakauwi mula sa abroad. Ito talagang mga angkan ni Mama. Masyado talaga silang sugapa. Wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari sa ibang tao.
Basta sila ay magiging maayos ang kalagayan. Sariling magulang pa nga ni Ate Ella ang unang nagsabi na ipakasal siya. Ang tagal matapos ng seremonyang ito. Naaawa ko kay Ate Ella. Halata sa mga mata niya ang galit. Umiiyak pa siya. Sandali, ako lang ba nakakapansin o ikaw rin? Kanina pa sinusulyap-sulyapan ni ate si Gio na parang gusto niyang lapain. Ngayon ko lang napansin. Oo nga. Lumalabas ang litid niya sa leeg. At namumula ang mga mata ni ate. Alerto ka, Mina. Nasaan na yung lighter na binigay ko sa'yo? Nandito sa bulsa ko. Nag-iba ang ihip ng hangin. Masama na ang kutob ko rito. Anong gagawin natin? Magagalit sa atin si Lolo kapag inistorbo natin sila. Basta, ihanda mo lang ang sarili mo. Nagwawala na siya! Pinag-aagis na niya ang mga upuan. Natakot na niya ang mga bisita. Nag-aalisan na sila. Mas malala pa, Mina. Nagsasagaryaw na siya. Akala ko, hindi na siya magiging garyaw. Hindi pala tumalabang orasyon sa kanya. Sa tingin ko, pansamantala lang ang epekto nun. Umalis na muna kayo! Alis na muna! Tulungan niyo ako kay Ella at Gio! Lance, pigilan mo si Gio! Opo, Lolo. Nandito na mga garyaw. Naririnig ko ng dagundong ng kanilang mga yabag at kanilang mga atungal. Nagwawala na naman si ate. Sa tingin ko sasama na naman siya sa mga garyaw. Bakit ba gusto mo roon, ate? Ang boring kasama ng mga yun. Lolo, ito po ang lubid. Hinanda ko po talaga ito. Ang kaso lang napakalakas ni Ate Ella. Apoy! Kailangan ng apoy! Ito po, kukuha lang po ako ng... Ate! Lolo, natabig ni Ate Ella yung lighter ko. Meron ka po ba dyan? Hoy! Huwag niyong sipain ang lighter ko! Taknong teteng naman Wala nang maitulong. Nakakaperwisyo pa. Mina! Itali mo na yung lubid sa kanya! Kalimutan mo na ang lighter mo! Lolo, nakawala po si Gio. Hindi po namin siya napigilan. Pasensya na. Kahit ang mga magulang niya, hindi rin niya pinakinggan. Tumahimik ka na, ate. Ang likot-likot mo. Gusto mo talaga akong magalit, ha? Mina, kalma lang. Bumubuga ka na naman Huwag mo siyang batukan. Wala siya sa sarili niya. Ang likot Napapagod na ako. Ano? Bakit? Ikaw lang ang pwedeng umatungal, ha? Kung dito sa leg mo pulupit ang lubid na to, ha? Nang manahimik ka na. Nasasakal na siya. Tama na, Mina. Kapag bumalik yan sa dati, lagot ka kapag nalaman niya to. Nawalan siya ng malay. Wala na akong pakialam. Ito rin kasi si Lolo Hindi na lang itigil ang kasal. Akala niya nakakatuwa pa siya. Bakit kinaganyan mo ako? Lolo mo ako Pero kasi Lolo, wala kayong isip. Alam niyong abnormal na yung pakakasalan ni ate. Tinuloy niyo pa. Kakainis Aba talagang, ito nga ang kapatid mong itali mo, Lance. Mas matapang pa sa garyaw Lolo, pagpasensyahan niyo na po. Alam niyo naman pong kapag naiirita siya, para na siyang si Mama kung umasta. Ipasok na natin si ate sa bahay. Tumabi nga kayo dyan. Para kayong mga basurang mababaho. Kaya nakakabuisit umuwi dito sa probinsya Mga walang kwenta tong mga kamag-anak dito. Tapos, magbibenta pa kayo ng tao para sa lupain na yan. Peste! Mina, tigil na! Huwag ka na magsalita at baka pagsisihan mo kapag nahimasmasan ka. Naitali ko na si Ate Ella gamit ang lubid. Pumasok na po tayo sa loob, Lolo. Mabuti pa nga. Magsisiga pa ako, kaso nawala yung lighter. Eto, may isa pa ako. Ay, salamat naman. Iba rin talaga kapag suga pa sa sigarilyo kuya? May extrang lighter palagi. Tumingil ka na nga. Mga peste kayong mga garyaw kayo. Ang papangit nyo naman. Alam kong nagtatago lang kayo sa mga puno at nagmamasid sa amin. Hindi nyo makukuha ang pinsan ko. Hindi siya magiging pangit kagaya nyo. Hoy! Kayong mga nanonood lang. Ano? May sine rito? Mukha ba akong action star, ha? Kumuha nga kayo ng mga panggatong, mga tuyong dahon at kung anong pwedeng sunugin. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakukuha ang kalahi namin. Ibigay niyo na ang mapapangasawa ko. Oh, nakuha nyo na si Gio. Yung kalahi niyong hipon.
Bakit nandito pa rin kayo? Ang dami mong dada! Ibigay mo sa amin ang babae! Kung makakalapit ka, kunin mo! Nilakasan nila ang siga. Ang mga pangontra sa aswang kagaya ng mga dinikdik na bawang, kinatas na kalamansi, holy water at asina, ay isinaboy nila sa paligid para hindi makalapit ang garyaw. Nakatago lang sila sa likod ng mga puno dahil ayaw nilang makita sila ng mga tao. Umaatungal lang sila para tawagin ang kalahi nilang nahawahan. Hindi sila aalis hanggat hindi nakukuha si Ella. Ano, ha? Hindi kayo makalapit, no? Ha? Patay kayo sa holy water kapag may umapak malapit, isa man sa inyo! Mina! Mina! Pumunta ka rito, saglit! Nandiyan na! Hindi natin ito magagawa sa ngayon. Pero hindi po pwede, Lolo. Kapag hindi pa to natigil, babalik lang sila ng babalik. Kulang tayo ng sangkap sa ritual. Kaya hindi ito tatalab ng permanente. Magiging pansamantala lamang ito. Gaya ng naunang pinainom natin. Ano pong kulang na sangkap? Kailangan ng buhok ng garyaw. Kailangan masunog natin ang buhok ng tikbalang na aswang. At kapag naging abo na, ihahalo natin sa tubig at ipainom kay Ella, pati sa inyong dalawa. Dahil nakita ninyo ang itsura ng mga garyaw. Doon lamang mawawala ang bisa ng pagkayanggaw. Kapag hindi kayo nakainom ng magkapatid, magiging kagaya rin kayo ng ate nyo. Sus! Napakadaling sangkap eh. Pinahaba pa natin. Saglit lang po. Kukunin ko lang sa cabinet. May hibla ka ng buhok? Paano? Kumuha ako sa garyaw. Ito po, oh. Ano ito? Yung hibla ng buhok, Polo. Paano ka nakakuha? Hindi ba? Kumuha si Gio ng buhok ng garyaw. Bago pa siya makakuha, umarte ako na naipit ang tsinelas ko sa ilalim ng aswang na yun para makabunot ako ng buhok. Bala ko sanang humiling eh. Kaso, hindi naman ginto ang buhok niya. Kaya naisip kong walang bisa. Patunay lang yan na hindi busilak ang puso mo. Kaya hindi mo nakita ang ginto nilang buhok. Nagmana lang po ako sa inyo, Lo. Huwag na po kayong lumayo. Ba't talagang siraulo ka? Anak ka nga ng nanay mo. Nang matapos nilang maitimpla ang pangontra, ay pinainom nila ito kay Ella. At bumalik ito sa dating itsura at katinuan matapos ang ilang minuto. Pinainom din ng magkapatid at kahit nandidiri sila, ay wala silang nagawa. Matapos ang ritual, tumahimik na ang paligid. Maya-maya'y may mga yabag ng garyaw ang narinig nila, pero palis na ang mga ito. Pumalahaw naman ang iyak ang mga magulang ni Gio dahil tuloy nang hindi nailigtas ang anak nila. Dahil doon, nagalit sila sa angka ni Lolo Jojo, kaya nagpasa silang palayasin ang lahat sa kanilang lupain. Mula rin noon, ang mga magulang ni Gio'y walang humpay sa kakasuyod sa gubat para lamang mabawi ang kanilang anak. Pero wala nang anak silang nakita. Hindi na rin sila nakakita pa ng mga garyaw. Naghanap ang mga kamag-anak ni Mina ng panibagong tirahan. Sa tulong ng kanilang kapitana, nabigyan sila ng lupain na pwede nilang hulug-hulugan ng bayad para maging permanente nilang lupa. Ilang araw ang lumipas ay nag-impake na ang magkapatid para lumuwas ng Maynila. Handa na ba ang gamit mo? Handa na ako, kuya. Sige na, umalis na kayo rito. Ang sakit nyo sa ulo eh. Lolo, pasensya na po sa mga nasabi ko Pero totoo po yun. Anak ka ng teteng talaga. Hindi ka talaga umuurong Wala kang galang. Napakabasura ng ugali mo. Sana hindi na lang kita niligtas. Oo nga po. Masama po talaga ugali ko Love you, Lolo. Ang weird yung maglambingan, no? Basta tumawag kayo kapag nakauwi na kayo, ha? Ate, hindi ka ba talaga sasama sa amin? Hindi na. At saka, dito ako magtatrabaho malapit sa atin Hindi ko pwedeng iwan si Lolo. Lolo, huwag niyo na pong ipakasal si ate kapalit ng lupa, Baka kung ano na naman ang sumugod sa atin. Hindi na. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Aalis na po kami. Ate, Lolo, at mga kamag-anak nating masama ang timpla ng tingin. Bye po! Mina, dalin mo nga ang gamit ko. Utos ka na naman. Ang kapal ng mukha mo.
Nagpasyang magkapatid na bumalik na ng tuluyan sa Maynila. Samantalang ang kanilang angkan ay nagtutulong-tulong upang mabili ang lupa na kanilang nilipatan. Halos hindi makapaniwala ang ina ng magkapatid nang ikwento nila ang mga nangyari. Pero dahil mabuti ang puso nito, nag-abot siya ng tulong pinansyal para tuluyang mabili ang lupa sa probinsya. Mula noon, naging madalas ang pangungumusta ng magkapatid kay Ella at sa kanilang lolo. Ayon sa kanila, mula nang umalis sa mga Garyaw, hindi na sila ginambala ng mga ito. Okay, sana po nagustuhan niyo yung kwento natin tungkol sa dalawang makulit na magkapatid. Shoutout po tayo kay Antonio Santillan. Solid po ito, solid ingkong. Salamat po sir. Hi kay Renaro Clemente. Shoutout sa Buendia family na sina Billy Ray, Jenny May, Reynaldo at kay Lucy from Nueva Ecija. Kamusta po kayo? Hi kay Michelle Esperon. Hi Nanette Garcia from Cyprus. Hi kay Alicia Arizo. Shoutout sa Saligumba family from Pasay City. Shoutout kina Kyle at Kylie and kay Edwin na nasa Bataan. Hi daw po sabi ni Aiko Villesa na nasa Bahrain. Kamusta po kayo? Hi Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Hi Reza May Gumanan from Panabo City. Hi kay Guy Lara from Nueva Vizcaya. Hi MGS 14. Hi kay Lynn Ferrer from Kuwait. Alright, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na iisa lang po ang channel ni Ingkong. Hindi po sa akin ang Monkong channel. Kinukuha niya po ang mga videos ko na walang paalam at ina-upload niya po sa channel niya. Makikisuyo na lang po ako sa inyo na pakireport na lang po kapag nadaanan niyo siya. Okay? Marami pong salamat sa inyo and God bless us all. Hoy, Mina. Kunin mo nga